Malacanang is drawing a sharp line in the ongoing impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Mobile journalist Julie Baisa with the details. Julie, ano nag-trigger sa Malacanang for their reaction? Yung ganitong reaction nila? Yes, Diego, natanong kasi yung palasyo kanina kung ano ba yung assessment or reaction ng Pangulo sa Day 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Katulad ng dati, ang sinagot pa rin naman ni Palace Press Officer Claire Castro ay hindi makikialam yung Malacanang or si Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment. Pero ang napapansin daw kasi ni Yusek Claire, merong mga ilang mga senator judges na hindi, ang gusto daw kasi ng Pangulo, sundin yung proseso, pero yung iba daw parang according to her, winawalis yung batas, yung proseso at saka kailangan daw ay manatiling bias. Ang sabi ni Yusek Claire kanina, merong ilang mga senator judge na umaakto na parang abogado na sila sa trial. Makikita naman daw sa hearing na merong nag-iiba or naglilihis ng interpretation ng batas at meron din daw na parang nagko-cross-examine na. Ang trabaho naman daw nila bilang judge or senator judge ay for clarification lang dapat yung kanilang mga itatanong. Ang sabi pa ni Yusek Claire, dapat daw kukunin nila yung katotohanan at hindi wawalisin yung katotohanan para daw may mapagtakpa na isang tao. Wala naman siyang pinoint out, wala siyang binanggit na pangalan kung sino yan, pero ang lahat naman daw, ang publiko, ang taong bayan, nanonood daw at nakatutok sa impeachment trial. So malalaman mo raw kung sino itong mga binabanggit niyang senator judges. Okay, ano pa ibang pinag-usapan dyan sa palace briefing, Julie, na medyo importante? Natanong din namin kung ano nang update sa kay Senator Bato de la Rosa kasi nga kumalat recently yung ulat na nahuli na raw siya. Una, ang sabi ni Castro nandun pa rin naman yung standing order ng Pangulo na ipaaresto si Senator de la Rosa, pero ang magbibigay na nga daw ng update sa proseso or kung ano ba yung mga nagiging balakid para maaresto siya yung DOJ and DILG. Ngayon doon naman sa mga nagpapakalat ng fake news, iniutos daw ni PCO Secretary Dave Gomez doon sa anti-fake news desk ng PCO na alamin kung saan nagmula itong ulat na to at depende kung ano yung motibo, ano yung kung meron bang mali siya yung kanilang pagpapakalat or malicious yung pagpapakalat ng kanilang information sa possible na reklamo na ihain kung sasampahan man ng reklamo yung mga pahuhuling nagpapakalat nga nitong fake news. Another thing, nagpaliwanag din ng palasyo doon naman sa fuel subsidy kasi ang initial proposal ng LTFRB ay 20 pesos na fuel subsidy. Ang naaprobahan kahapon ay 12 pesos lang. So 2 pesos increase. Ang sabi ni Yusek Claire, magpapaliwanag daw ngayong hapon na to ang DOTR tungkol dyan sa fuel subsidy kung paano nag-come up doon sa decision na 12 pesos instead of 20. Sila din yung magbibigay ng time frame kasi sa ngayon ang alam pa lang natin August 15 yung implementation pero wala pang binabanggit kung kailan matatapos yung pagbibigay ng fuel subsidy. Ganun man Diego, mataas na rin daw or malaking tulong na rin daw yung maibibigay na yan na 12 pesos na subsidy kasi katumbas na rin ng 1,800 daw kada linggo. So malaki na rin daw na bagay yan para sa mga motorista. Julie, yung regarding ito yung fake news ni Senator Bato, nasabi ba kung ano ang hinala nila kung saan nagsimula ito? Because alam naman natin, concurrent to yung kumalat na naaresto siya, nag-post si Harry Roque at saka si Attorney Bondoc ng cryptic messages. So meron ba idea kung saan ba nagsimula, how all of this came to fruition? Ngayon daw binubusisi pa ng PCO kung saan nagmula yung information. Ang sabi nga ni Yusek Claire kahapon sa pagtatanong niya dito sa media, merong mga sinabi kung saan nga possible na lumutang. So yun pa lang yung sinabi niyang isa sa mga kinoconsider nila. So hinahanap pa at pinag-aaralan pa daw yung pinagmulan mismo nung information. Alright, well keep us updated. Thank you for that. Mobile journalist Julie Baisa.